Exclusive! Aprobado ng Philippine National Police ang revocation ng lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bahay sa Angeles City, Pampanga na pinagtataguan umano ni Senator Bato sinalakay ng CIDG at NBI. Mainit na diskusyon sa Senado hinggil sa mosyong pag-amyenda sa Senate Rules na uwi sa walkout. Unang status conference sa kaso ni FPRRD isasagawa mamayang hapon. DILG umaasang may buhay pa sa mga hinahanap na individual sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Aprobado na ng Philippine National Police o PNP ang revocation ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, pirmado na ng hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng FEO License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang mga lisensya ng mga baril ng senador. May exclusive report si Lea Ilagan live. Lea, kailan pinirmahan ang revocation at ano ang susunod na hakbang ng PNP? At ilan ba talaga ang baril ni Senator Bato? Ella, magandang tanghali sa iyo. Ang revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinirmahan kahapon, May 26, 2026 ng pinuno ng Firearms and Explosives Office. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LSAP si Senator Bato. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang armas o baril na kinukonsidera na siyang kolektor. Sa record din ng FEO, Ella, si Bato ay nagmamay-ari ng 117 mga baril. Mayroon na ring sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para impormahan si Senator Bato kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender kasi ng FEO ang mga baril ni Senator Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Ella, ang revocation ng mga baril ni Bato ay bunsod ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity of Murder kaugnay sa War on Drugs ng pamahalaan. Base sa Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o may pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Hindi na kailangan pa ang maglaan ng pabuya para sa makapagtuturo sa lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Justice, samantala nagpadala na ng formal na sulat ang ahensya sa abogado ni Senator de la Rosa upang ituro ang kinaroroonan ng senador. May ulat si Benedict Samson. Kumbinsido pa rin ang Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa kabila ng ginagawang pagtatago sa batas ng senador, sinabi ng DOJ na hindi nakakailanganin pa ng pamahalaan na maglaan ng reward o pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa lokasyon ni Senator de la Rosa. Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po. Samantala, magpapadala naman ng formal letter ang Department of Justice para sa legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida,
Ito ay upang hilingi nila kay Atty. Bondoc na ituro ang kinaroroonan ng senador. Dagdag pa ng kalihim, hindi solusyon ang lawyer's client privilege para hindi ilahad ang lokasyon ni Senator Bato. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Jimmy Bondoc na sa oras na matanggap niya ang sulat ay nakahandaan niya siyang magbigay ng sagot sa hiling na ito ng DOJ. Ngunit iginigit nila pati ni Atty. Israelito Torion na hindi nila alam ang anumang lokasyon ng kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ng abogado, hindi rin nila naisalamin kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente alinsunod sa kanilang legal duties na walang bahid politika. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isang bahay sa Angeles City, Pampanga na umano'y pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, nakita ba ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa sa naturang bahay? Magandang umaga, Ella. Walang nakitang Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at maging ng National Bureau of Investigation. Bandang alas 6 kaninang umaga nang puntahan ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang bahay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Base sa inisyal na impormasyon, pinaghihinalaan umano na nasa naturang bahay nagtatago si Senator De La Rosa. Samantala sa isang post sa social media, kinondena naman ni Atty. Israelito Torion ang ginawa ng PNP, CIDG at NBI. Sa screenshot na ibinahagi ng abogado mula sa post ng may-ari ng sinalakay na bahay, sinasabi nito na tinatayang nasa 20 hanggang 30 tauhan ng CIDG at NBI ang pumunta sa kanilang tahanan na wala umanong dalang search warrant. Nang tanungin ang may-ari ng mga otoridad, sagot umano ng mga ito na not necessary o hindi na umano ito kailangan. Inamin naman ng may-ari ng bahay sa naturang post na kilala niya o malapit siya dito nga kay Senator Bato de la Rosa at maging dito kay suspended Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Ang tila rom-com na pagsisimula ng sesyon sa Senado kahapon ay nagtapos naman sa isang mainit at tensyonadong diskusyon hinggil sa mosyong amyendahan ang Senate rules. Ano nga ba ang mga nangyari sa loob ng plenaryo bago tuluyang nag-walk out ang mga senador sa minorya? Alamin natin sa report ni Dante Amento. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, the record will show, nakatape naman ang taas-taas ng boses nyo 'di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga mambabatas na miyembro ng majority at minority bloc sa Senado kagabi. Ito ay matapos muling isulong ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang mosyong na baguhin ang panuntunan ng kapulungan upang payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon ng remote sa pamamagitan ng teleconference o video conference. Ang nilalaman ng mosyong ay pagdaragdag ng Section 41C sa Rule 14 ng Senate Rules. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Unang inihain ang motion ni Senator Marcoleta noong May 11, 2026.
Subalit nauwi sa mainit na talakayan ang motion matapos ang matinding pagtutol ng Senate minority dahil ipinipilit ng mayorya na talakayan ang motion sa plenaryo. Iginiit ni Senator Fanfilo Lacson na dahil na-refer na ang motion sa Committee on Rules, dapat itong dumaan sa pagpupulong at magkaroon ng formal na ulat o committee report alinsunod sa Section 24 ng Senate Rules bago talakayin sa plenaryo. Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President, Madam President? It is Madam clearly... There's no new rule. I read the rule. Yes. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up. Binigyang diin pa ni Senator Francis Pangilinan na ang lahat ng nakaraang 48 na amyenda sa Senate Rules ay dumaan sa mga resolusyon at ang bagong motion ng Senator Marcoleta ay dapat sumunod sa one-day notice requirement ng Rule 136 bago ito aksyonan. Nagdududa naman si Senator Erwin Tulfo sa dahilan kung bakit tila minamadali ang pagpapasa sa amyenda. Anya, may kaugnayan ba ito sa mga balita na posibleng may 2 senador ang posibleng maaresto sa mga darating na araw upang makasali pa rin ang mga ito sa sesyon kahit pa nakadetine na? Dito na lalong uminit ang diskusyon matapos pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano. Binigyang din ito na out of order na ang sinabi ni Senator Tulfo dahil hindi naman ito ang punto ng talakayan. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of Senate order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. Mariinding ipinagtanggol ng kampo ng mayorya ang desisyon na talakayin sa plenaryo ang motion ni Marcoleta na amyendahan ang mga panuntunan para sa remote attendance. Ipaniliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa ilalim ng 136 ng Senate Rules, ang mga panuntunan ay maaaring amyendahan sa pamamagitan ng isang simpleng motion na inihain ng hindi bababa sa isang araw bago ang konsiderasyon nito. Ayon sa mayorya, hindi kinakailangan ang formal na pag-endorso o committee report mula sa Committee on Rules para sa ganitong uri ng pagbabago. Binigyang din ni Cayetano na ang plenaryo ay supreme o mas mataas kaysa anumang komite. Anya, bagaman na i-refer na ang motion sa Committee on Rules noong May 11, may karapatan ang acting majority leader na ibalik ito sa plenaryo para sa agarang aksyon ng buong kapulungan. I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, Yes. and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank not you. the rule. The rule Yes. is 136. Sinagot din ni Senator Marcoleta ang alegasyon na ito ay isang bagong motion na nangangailangan ng panibagong abiso.
Iginiit niya na ang kanyang mungkahi ay inihain noon pang May 11, 2026 kaya higit pa sa isang araw ang lumipas bago ito muling tinalakay. Nanindigan si SP Cayetano na ang pagpapanukala ng amyenda ay isang karapatang garantisado ng kanilang mga panuntunan. Iginiit ng mayorya ang tamang paraan upang resolbahin ang anumang pagtutol o pagkakaiba sa interpretasyon ng rules ay sa pamamagitan ng botohan o ang pag-divide the House. Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya bilang protesta sa itinuturing nilang railroading ng proseso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Biglang nag-walk out ang mga senador sa minority block sa kasagsagan na mainit na diskusyon ng mga senador sa plenaryo. Iginiit nila na maling pagbotohan ang pag-amyenda sa Senate rules nang hindi pa ito natatalakay. May balita si Jed Neresina. Isa-isang nag-walk out ang mga miyembro ng Senate Minority Block matapos ang mainit na talakayan at nang kwestiyonin ni Senator Erwin Tulfo ang tila pagmamadali umano ng mayorya para talakayin ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto ang mga senador at makadalo sa sesyon kahit wala ito sa plenaryo. Binigyang din ni Senator Tulfo na base sa kasalukuyang rules ng Senado, pinapayagan lang ito kung may force majeure o mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakaroon ng national emergency. Mariing kinokondena ng minorya ang pagnanais ng kapwa nila senador na mabilisang pagbago sa mga panuntunan ng institusyon. Binubola na tayo ng mga tao na yun eh. Binubola na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong. Sino man yun? Para makaboto, nakakulong man sila. Ayon sa senador, nag-walkout sila dahil sa halip na magkaroon ng maayos na diskusyon, tila pinatahimik at pinigilan ng minorya na magtanong at magsalita. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito. Tinawag din nila itong tyranny of the majority o ang paggamit ng mayorya sa kanilang dami para puwersahin ng desisyon nang walang maayos na debate. Pinagdiinan ng minorya na hindi dumaan sa tamang proseso ang mosyon na pagbago sa patakaran. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali batay sa mga rules, mali yung proseso. Wala pang ang debate sa substance. Bakit po sa tingin niyo gagawin sa proseso? Gusto nilang mangyari ngayon yun? Eh hindi nga tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na kung may pandemya. Wala Yes. pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila Wala ituloy? silang quorum, subukan nila. Kasunod ng pagalis ng minority bloc sa plenaryo, hindi na nagtagal pa at nag-adjourn na rin ang sesyon na magpapatuloy sa Lunes, June 1. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senator Jingo Estrada na wala siyang insertion sa pambansang pondo, taliwas sa naging pahayag ni dating Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa senador, walang anumang record na magpapatunay na siya ay nagpasok ng naturang mga insertion. Sinabi pa ng senador na handa nitong harapin ang kasong plunder na nakatakdang isampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Basta ang alam ko, sabi na LBRMO, wala akong insertion. Wala na sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in, so be it. Mananatili pa rin si Senator Lito Lapid bilang ika-11 miyembro ng minority bloc sa Senado. Ito ang mariing ipinahayag ng senador upang pabulaanan ang mga usap-usapang kumalas na siya sa grupo. Sa kabila ng bihirang pagkakataon na tumayo siya para magsalita sa plenaryo,
Nakiusap din ang senador sa kanyang mga kapwa mambabatas na magkaisa at iwasan na ang bangayan. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Agad na sumulat si Ombudsman Crispin Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano upang ipatupad ang preventive suspension na ipinataw nito laban kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ito ay matapos na maalarma ang opisyal nang makita umano niya si Aplasca na nasa loob pa rin ng Senado kahit epektibo na ang inilabas nitong suspension order. May ulat si Ivan Alvarez. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring putukan sa Senado nitong nakaraang May 13. 2 araw pagkatapos nito, pinatawan agad ng 6 na buwan na preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla kahapon, wala pa silang natatanggap mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na reply o kumpirmasyon kung ipinatupad na ang order na nanggaling mula sa kanila. Naalarm kasi ako, na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasca na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President. Nitong nakaraang May 20, 5 araw pagkatapos i-anunsyo ng Ombudsman ang suspensyon, namataan sa Senado si Aplasca at nakapagbigay pa ng pahayag sa media na spliced umano ang mga footage na ipinakita ng mga otoridad sa Malacanang. Ayon kay Remulla, bagamat wala pang reply sa kanila si SP Cayetano, umaasa pa rin sila sa magiging tugon nito sa issue. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner of Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. Samantala, posibleng padalhan na rin si Aplasca ng subpoena sa susunod na 5 o 10 araw. Sa ngayon, naimbitahan na ng Ombudsman ang ilang miyembro ng media na naipit sa gulo upang malaman ang kanilang panig. Kasama rin sa investigasyon ang posibleng papel ni Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Pati ang naging sunod-sunod na live videos ng ilang mga senador sa social media at mga kaugnay nilang press conference. Ayon kay Ombudsman Remulla, imbitasyon muna ang kanilang ipapadala sa lahat ng kabilang sa insidente, habang isasabpina naman ang hindi makikipagtulungan sa kanilang tanggapan. Anya, wala silang tinatalagang petsa kung hanggang kailan tatagal ang investigasyon. Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila. Oh, kasama lahat yan. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasagawa mamayang hapon ang unang status conference para sa kinakaharap na kasong crime against humanity na murder ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ay hakbang bago sisimula ng formal na paglilitis sa kaso ni FPRRD. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang inaasahang mangyayari o matalakay dyan sa status conference sa kaso ng dating Pangulo mamaya? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan natin na pangunahing matatalakay dito yung partikular na petsa kung kailan magsisimula ang formal na paglilitis sa kaso ng dating presidente.
Sa kautusan na inilabas ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC noong isang linggo, gagawin mamayang hapon oras dito sa Pilipinas ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda sa formal na paglilitis sa dating presidente. Kabilang sa mga tatalakayin ang posibleng petsa ng pagsisimula ng trial, ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protokol para sa proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Inaasahan na dadalo dito ng personal ang legal representative ng mga biktima ng war on drugs matapos tanggihan ng ICC na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil na rin sa issue sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay itinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ng korte kung kakailanganing talakayin ang mga tungkol sa seguridad ng mga saksi. Samantala, pinayagan naman ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Ela, dahil nga kinumpirma ng ICC ng International Criminal Court, itong bago na ngayon na legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pangunguna po yan ni Mr. Peter Haynes, siya yung pinaka-legal head ng legal team ng dating presidente at ang kanya namang associate ay si Kate Gibson bilang associate counsel. Ito ang ay matapos na payagan ang pag-atras ng dating legal team ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagpadala na ng show cause order ang lokal na pamahalaan ng Pampanga sa may-ari at kontraktor ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ay upang pagpaliwanagin sila sa tunay na dahilan ng pagguho ng building. Ngunit ang problema, ayon sa LGU, nasa ibang bansa ang may-ari ng naturang pasilidad. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Ipinatatawag na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na individual at patuloy na paghahanap sa 16 pang mga biktima. Ayon sa LGU, pinadalhan na nila ng show cause order ang may-ari at construction firm ng itinatayong siyam na palapag na hotel sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. The Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II calls on the contractor and the owner to show up and cooperate with the authorities. If negligence caused this tragedy, those responsible must answer for it. Binigyang diin ng LGU na kailangang maipaliwanag ng mga ito ang tunay na dahilan ng pagguho ng gusali. Pero ang problema, nasa ibang bansa ang may-ari ng hotel batay sa monitoring ng lokal na pamahalaan. Tiniyak rin ng mga ito na kasama rin sa kanilang iimbestigahan kung may pagkukulang ba sa mga tauhan ng city government sa pag-i-issue ng permit sa gusali. Lahat po yan sisilipin, sabi nga ni Mayor John Lasatin, no stones will be left unturned. No? Kapag nagpagawa ng isang comprehensive investigation, lahat po yan hihimayin lahat. Kagabi ipinagpatuloy ng Unified Command System ang retrieval operation. Gamit ang mga heavy equipment, maingat na iniaangat ang mga debris upang makita ang katawan ng mga biktima. Sa ngayon, nananatili sa 16 ang opisyal na bilang ng mga pinaghahanap na pinaniniwalaang natrap sa loob ng gumuhong gusali. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpatuloy ngayong araw ng mga rescue team ang paghahanap sa mga individual na natabunan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DILG, magpapatuloy ang search and rescue operation. Matatandaang kahapon ay inanunsyo ng Unified Command System na mag-shift na sila sa retrieval at clearing operations. Nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang paliwanag ng DILG? Bakit ibinalik nila sa search and rescue?
Ella, hindi nawawala ng pag-asa ang DILG na posibleng mayroong pang makitang buhay dito sa mga natabunan ng bumuhong gusali. Lalo na't ilang araw pa lamang ang nagdaraan simula ng maganap ito noong linggo ng madaling araw. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga nawawalang manggagawa sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na hotel sa Angeles City. Matapos itong pansamantalang itigil kagabi dahil sa biglahang pagbuhos ng malakas na ulan para na rin sa kaligtasan ng mga rescuer. Ngayong umaga, dumating sa Ground Zero si DILG Secretary John Vic Remulla upang inspeksyonin ang isinasagawang operasyon. Ayon kay Remulla, itutuloy nila ang search and rescue operation dahil may mga insidente gaya ng nangyari sa Baguio City na kahit na nakalipas ang 2 linggo ay mayroon pa rin nakitang buhay sa ilalim ng mga guho. Well, hindi natin alam eh. Again, we do not know enough. Until in the absence of information, we will go with what we know, that it is still possible for them to be alive. So, search and rescue pa rin kami. But retrieval is part of that operation. There have been instances kasi na 2 weeks after nahanap pa rin, katulad sa pangyayari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue hanggang ngayon. Sabi ni Remulla, hindi pwedeng madaliin ang search and rescue operation dahil nakataya dito ang buhay naman ng mga rescuer at iniiwasang may mapahamak pang iba. We cannot blame the responders. They are doing their best. Alam nyo, yung ganitong klaseng operation, maselan yan. One wrong move and the entire structure will collapse further. So everything has to be synchronized. Parang ano to eh, parang walis to na tinanggal mo sa tiklis eh. Tapos isa-isa mong bubunutin yan hanggang makuha lahat. Iniimbestigahan na rin ng CIDG ang posibleng criminal liability ng contractor at owner ng proyekto matapos umanong payagang matulog sa loob ng gusali ang mga manggagawa na labag umano sa Building Code of the Philippines. At sa ngayon ay kaaalis lamang dito ni Labor Secretary Francis Tolentino at umaasa rin siya na mayroon pang makikitang buhay doon sa ilalim ng guho dahil nga umulan kagabi. Sabi niya posible na may makainom pa sila ng tubig doon sa lakas ng ulan at makasurvive pa kahit na ilang araw kung meron pang natitirang buhay dito sa ilalim ng guho. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Medyo matagal pa ang July 6 na inanunsyong posibleng umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya pinakukonsidera ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong sa Senado na mabigyan ng agarang prioridad ang paglilitis. May report si Rosa Licos live. Rosalie, may formal bang komunikasyon kaugnay nito ang House Prosecution Panel? Aga iginagalang ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang Senado bilang isang independent institution. Pero nananawagan ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso na i-reconsider yung July 6 na unang iniulat na posibleng pag-uumpisa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa pananaw ng kongresista, medyo matagal ang July 6 kaya hiling nito mabigyan ng agarang prioridad ang paglilitis. Dagdag pa nito, may karapatan ng Senado na maghanda pero umaasa itong uusad ang proseso sa lalong mabilis na panahon. Kung may dapat din anyang unahin ng Senado ngayon, ito ay ang impeachment trial. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang kongresista kaugnay ng panukalang amyendahan ng Senate rules, partikular na upang payagang lumahok ang mga senador sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means kung katanggap-tanggap ang dahilan. Kasunod ito na nangyaring pag-walkout ng Senate minority members sa sesyon kagabi sa gitna ng mainit na debate sa issue. Ayon kay Representative Adyong, wala namang pandemic o anumang extraordinary situation ngayon na magja-justify ng online participation lalo na habang nalalapit ang impeachment trial. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos.
Tila ginigipit ng pamahalaan ang Senate Majority ayon kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pahayag ng Office of the Ombudsman kahapon na may ilang senador ang iniimbestigahan at posibleng makasuhan sa mga susunod na panahon. May detalye si Jed Neresina live. Jed, ano yung paliwanag ni Senator Marcos? Bakit nasabi niyang ginigipit sila ng pamahalaan? Ayon kay Senator Amy Marcos, mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang 13 miyembro ng Senate Majority. Inihayag ngayong araw ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na tila pinupunterya umano sila ng pamahalaan. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon ng Office of the Ombudsman na posibleng formal ng kasuhan ng plunder at iba pa si Senator Jinggoy Estrada. At bukod sa nasabing senador, ay may ilan o iba pang mambabatas ayon kay Ombudsman Crispin Remulla ang kanilang iniimbestigahan at posibleng makasuhan sa mga susunod na araw. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Senator Marcos, may mga tumatawag at nagte-text umano sa kanila mula sa law enforcement agency na mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang mga miyembro ng mayorya. Pakinggan natin ang pahayag ng senadora. Kung lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Bukod kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis C. Escudero at Senator Rodante Marcoleta na binabanggit ng Ombudsman na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Nakatakdang i-refer naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. Kaugnay ito ng naging partisipasyon umano nito sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw noong May 14. Balik sa Yaga. Maraming salamat, Jed Neresina. Bumaba ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa inilabas na first quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Base sa bagong survey, mula sa nakaraang 40% noong November 2025, na itala ngayon na 33% ng Pangulo. Habang tumaas naman ang bilang ng mga dissatisfied o hindi kontento sa kanyang pamumuno na ngayon ay nasa 49% na mula sa nakaraang 43% lamang. Habang nasa 18% ang mga undecided. Kapwa bumaba ang net satisfaction ratings ng Pangulo sa rural at urban area. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 mula sa 1,500 adult respondents. Patuloy pa ang lumakas ang bagyo na minomonitor ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa weather bulletin ng PAGASA kaninang alas 8 ng umaga, nasa tropical storm category na ang bagyo na may international name na Jangmi. Nasa layo itong 1,295 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang bilis na 65 kilometers per hour at bugso ng hangin na 80 kilometers per hour. Hindi iniaalis ng DOST PAGASA ang posibilidad na maulit ang isang Ondoy-like scenario sa pagpasok ng habagat at tag-ulan ngayong taon. Lalo na kung magsasabay ang malalakas na pag-ulan, bagyo at El Nino sa bansa. Kaya naman patuloy ang ahensya ng paalala sa pagiging handa, lalo na sa mga paaralan at mga bahaing lugar.
May ulat si Mia Alonzo. Muling nagpaalala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maulit ang nangyari noong manalasa ang Bagyong Ondoy sa bansa. Ngayong inaasahan ang pagpasok ng tagulan, pag-iral ng habagat at may kasama pang El Nino. Ayon kay Ms. Ana Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, hindi nila layong takutin ng publiko kundi nais nilang bigyang babala ang lahat para makapaghanda sa posibleng mangyayari kapag naulit ang kahalintulad na senaryo noong Ondoy. Ay, hindi naman po kami nananakot, but there, yun po, may mga ganong possible scenario. Kasi noong 2009, Ondoy, September, El Nino din po yon. Nagsisimula yung El Nino noong time na yon, mga around September din kami nag-issue ng first El Nino advisory, and then after 2 weeks, nagkaroon po tayo ng Tropical Storm Ondoy na naging ganun yung mga rainfall events. So, may mga ganun pong posibilidad, kaya anytime po yung mga scenario na ganun ay kailangan din po maging handa po tayo. So, wag naman sana, pero may possibility, hindi nawawala po. Ipinaliwanag ng ahensya sa pagpasok ng habagat, mas magiging madalas ang mga localized thunderstorm at matinding buhos ng ulan sa maikling panahon. Kapag umabot sa 7.5 mm per hour ang lakas ng ulan, itinuturing na ito na heavy rainfall na posibleng magdulot ng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at patag na komunidad. Samantala sa panahon naman ng tag-ulan, mas inaasahan ang pangmatagalang pag-ulan dahil sa mga low pressure area at mga bagyo. Ipinaliwanag rin ng PAGASA na batay sa historical records, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Nino, mas mataas naman ang tsansa na ito ay malalakas o nasa kategorya ng typhoon hanggang sa super typhoon. Dahil dito, pinayuhan ng PAGASA ang publiko na maghanda sa anong posibleng senaryo, lalo na't nagiging mas madalas na ang mga enhanced habagat events na nagdudulot ng biglaang pagbuhos ng ulan o kaya tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 9 hanggang 13 bagyo pa ang posibleng pumasok sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon, habang nasa 10 hanggang 15 bagyo naman hanggang sa Disyembre. Bagamat mas mababa ito kaysa karaniwang bilang ng bagyo sa Pilipinas, binigyan diin ng PAGASA na hindi dapat magpakampante ang publiko dahil maaaring mas malalakas naman ang mga bagyong mabubuo. Kaugnay nito, pinayuhan din ng mga magulang, paaralan at mga komunidad na maghanda para sa posibleng pagbaha at mga sakit tulad ng leptospirosis na karaniwang lumalaganap tuwing tag-ulan. Hinikayat din ng PAGASA ang publiko na tumutok lamang sa mga lehitimong impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news upang mas maayos na makahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan at mga bagyo. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang binuksan ng Maynilad Water Services ang partial operations ng kanilang raw water reservoir sa May Lamesa Water Treatment Plant sa Quezon City. Sa ilalim ng partial operations, mayroong storage capacity na aabot sa 67 million liters ng raw water ang pwedeng malinis ng Lamesa Water Treatment Plant. Inaasahang paiigtingin nito ang pagsusupply ng tubig sa kanilang mga customer, lalo na sa mga oras kung saan mahina o bawas ang water inflow mula sa Angat Ipo Dam System, bunsod ng limitadong supply dahil sa madalang na mga pag-ulan. Plano namang buksan ang full-time operations nito sa darating na June 2026 kung saan aabot sa 200 million liters ng raw water ang malilinis ng nasabing water treatment plant. Humarap sa Filipino community sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa unang gabi ng state visit ng Pangulo sa nasabing bansa. Nagpasalamat ang Pangulo at nagpahayag ng paghanga sa sakripisyo ng mga overseas Filipino workers bilang kinatawan ng Pilipinas sa nasabing bansa. Tinayak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan at ang laging pagsisikap para sa ikabubuti ng kalagayan ng manggagawang Pinoy sa Japan. Pamang kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan. President Marcos. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan
kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. Personal na i-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Presidente ng Socialist Republic of Vietnam na si Cho Lam sa Malacanang sa susunod na linggo. Ang Vietnamese President ay magsasagawa ng state visit sa Pilipinas mula May 31 hanggang June 1, 2026. Sa bilateral meeting, pag-uusapan ng dalawang lider ang pagpapalakas pa ng kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam pagdating sa kalakalan at pamumuhunan, food security, defense at maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Inaayos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nasirang bahagi ng EDSA Tramo flyover sa Pasay City. Pinangambahan ng mga motorista ang naturang bahagi ng flyover dahil may nakausli ditong semento sa pader na maaaring bumagsak sa mga motorista. Inaasahan matatapos ng DPWH ang repair work sa loob ng 3 araw. Nagsimula na ang nationwide na pamamahagi ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga TNVS drivers at delivery riders. Ito ay sa kabila ng deklarasyon ng holiday ngayong araw. Bukod sa National Capital Region na mayroong payout, nagsasagawa rin ang DSWD ng payout sa San Fernando, Pampanga. Tinatayang nasa higit 5,000 ang magiging benepisyaryo sa naturang payout site ngayong araw. Sa gitna ng matinding reaksyon ng publiko kaugnay ng pagputol ng mga puno sa bahagi ng Quirino Avenue para sa SAILAX project, dilinaw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi nila basta lang dinedesisyonan ang pag-i-issue ng tree cutting permit. Samantala, iniulat ng ahensya na nagdesisyon ang San Miguel na pansamantala muna itigil ang pagpuputol ng puno. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ilan pa ba ang kabubuang bilang ng natitira pang puno na di pa napuputol at may hakbang bang gagawin ang DENR kasunod ng pansamantalang pagsuspinde sa pagputol ng puno dyan sa Quirino? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tinatayang nasa mahigit 300 pa itong mga puno na puputulin sana mula doon sa mahigit 600 na inaprubahan ng DENR na nakaulat sa permit. Sa forum kaninang umaga, iniulat ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Acting Secretary Attorney Juan Miguel Cuna na itinigil na muna pansamantala ng San Miguel Corporation ang isinasagawang pagpuputol sa mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue. Pero nilinaw nito na hindi ibig sabihin na hindi pagpapatuloy ang proyekto ng Southern Access Link Expressway o SALEX sa lugar. Hindi binanggit ni Acting Secretary Cuna ang pangunahing dahilan ng pansamantalang pagtigil ng operasyon, pero sinabi ng opisyal na posible nilang kunin ang pagkakataon na ito upang muling pag-aralan kung mayroon pang mga puno na maaaring masagip at i-earthball o kuhanin upang mailipat sa iba pang lugar. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 245 ang kabuuang bilang ng mga puno na tuluyan ng naputol dito sa kahabaan ng Quirino Avenue, habang nasa mahigit 300 pa ang natitira at may mga nakaukit na numero bilang tanda na nakahanay ang mga ito sa mga nalalabing puputulin pa. Samantala, iginiit naman ng kagawaran na dumaan sa proseso ang naturang desisyon sa pag-aproba ng permit at dumaan nila ito sa 3 mitigation hierarchy o pag-aaral. Ella, samantala kung mapapansin mo naman, dito sa likuran ko, ilan lamang itong mga puno na ito sa mga nakahanay pa na puputulin sana, pero dahil pansamantalang sinuspindi muna o itinigil muna itong
operasyon, posible na ilan sa mga puno na ito ay makitang masagip pa or i-earthbowl. Samantala, kinabukasan naman, inanunsyo ng DENR na sisimula na nila yung gagawing paglilipat sa mga naka-earthbowl na mga puno dito lang din mismo sa area ng Quirino. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Matapos ang ilang linggong gamutan at rehabilitasyon, muli nang nakalipad pabalik sa kanilang natural na tirahan ang mga nasagip na wild birds sa Cordillera, kabilang ang isang agila na pinangalanang Yumaa. Ang detalye ay hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano yung implikasyon ng pagbabalik sa mga ibon na yan sa kanilang natural na tahanan? Yes, Aga, pinapakita nito na posibleng makabalik sa kanilang natural na tirahan ang mga nasagip na wildlife sa pamamagitan ng tamang gamutan at rehabilitasyon habang pinapalakas din ang pangangalaga sa mga endangered protektadong uri ng ibon sa Cordillera. Muling pinakawalan ng DNR car sa ilang Yumaa, isang Philippine serpent eagle na nasagip sa Sadanga Mountain Province matapos ito'y makitang sugatan. Pinangalanan itong Yumaa bilang pagkilala sa kultura at pagkakailanlan ng mga taga-Sadanga at sa kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan. Sa ilalim ng pangangalaga ng DNR Car Wildlife Rehabilitation Center, sumailalim ang agila sa gamutan, tamang pagpapakain at masusing rehabilitasyon hanggang muling lumakas at makabawi. Kasama ring pinakawalan ang isang Philippine Hawk Eagle, 5 Philippine Scopes Owls at scale-featured Malkuha at isang Rufous-billed Eagle. Ayon sa DNR, karamihan sa mga ibon ay nasagip matapos makitang mahina, nasugatan o nawalay sa kanilang natural na tahanan dahil sa pagkasira ng kalikasan at iba pang banta. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iwasang manghuli ng mga wild animals at agad na i-report sa mga tanggapan ng DNR ang mga nasasaktan o nanganganib na uri ng hayop. Sa paglipad muli ng mga nasagip na ibon pabalik sa kagubatan, umaasa ang DNR car na mas mapapalakas pa ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga sa wildlife at kalikasan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inanunsyo ngayong umaga ni Naga City Mayor Leni Robredo na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proklamasyon na kumikilala sa kanilang lungsod bilang isang highly urbanized city. Ngunyan pong aga, mayo pong nakakaaram daw ang mga aki ko di pa nakakaaram. Dahil kate-text lang sa kuya. Igo po akong bareta na nako agiraray ko niya na aga. Hali sa Malacanang. Ang bareta po, pinirmahan na ni Presidente si proclamation na highly urbanized city na ang Naga. Ngunyan sa lang aga. Isa sa mga pribilehiyo ng pagiging isang highly urbanized city o HUC ay ang pagkakaroon ng sariling kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, ang Naga City ay bahagi ng 3rd District ng Camarines Sur na itatag ang Naga bilang isang chartered city noon pang 1948 sa bisa ng Republic Act No. 305. Ipinaliwanag ng Bureau of Fire Protection Region 3 na dapat gawing maingat ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, dahilan kaya't natatagalan ang operasyon. Ayon sa mga otoridad, batid nila ang sentimiento ng kaanak ng mga nawawalang biktima, subalit binigyang diin ng BFP na dapat gawin itong maingat upang maiwasan ang posible pang mga aksidente. May report si Leslie Widem. Nababagala ng ilang kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng mga rescuer. Ang ilan sa kanila naniniwalang buhay pa sana ang kanilang mga kaanak na natabunan sa ilalim ng mga nagbagsakang debris.
Subalit sa tagal umano ng operasyon, maaaring hindi na makasurvive pa ang mga ito. Naintindihan naman po namin yung trabaho nila dyan eh. Pero ang bagal. Mano-mano. Ang bagal po ng pag-rescue nila. Ayun po, ang bagal, sobra. Sabi nga may buhay. Siguro, bumigay na kasi tagal-tagal ang rescue nila eh. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, batid nila at nauunawaan ang nararamdaman ng kaanak ng mga biktima. Gayunman, binigyang diin ng mga otoridad na hindi madali ang trabaho ng mga rescuer dahil may proseso na kailangang sundin. Siyempre, normally sentiment po yan ng mga family na ang tagal ng operation, kanina pa kami nag-aantay, 24 hours na, wala pang development and everything. But hindi po kasi ganun kadali ang kinakaharap natin ng ating mga responder. Paliwanag ng BFP, maraming mga bagay ang kinakailangan na isaalang-alang sa isang rescue operation. Importante nila na maging maingat ang bawat kilos upang maiwasan ang ibayo pang aksidente. Kasi kung, say for example, nasa ground siya, first floor level, tapos yung pinakaibabaw na matatanaw mo, sinandwich na 9 floors. So imagine how heavy it is for them to carry it. So hindi po ganun kadali at kung hindi naman siya pwedeng basta-basta lang hugutin. Ayon sa BFP, mahalaga na i-stabilize ang estruktura para maiwasan ang panibagong pagguho. Isa-isa at maingat na inaangat at inaalis ang mga debris upang hindi maipit o masaktan ang mga biktima na posibleng natabunan sa ilalim ng rubble o mga durog na bato. Kapag nakakadetect ang rescuers ng senyales na may buhay pa sa loob ng gumuhong estruktura gamit ang thermal scanner, hindi rin agad-agad na natutuntun ang lokasyon ng biktima. Chine-check po natin dun sa kanyang, parang mayroon siyang maliit na tablet kasi doon. Kung magre-red yan kapag may nakikitang heartbeat. And yung sa breathing ng tao sa ilalim. So, nandun din po yung measurement kung halimbawa from your location, gaano siya kalayo. 6 meters, 2 meters. Then, pag meron pong ganon na nadedetect, kailangan po siya ng video confirmation talaga. Pupuntahan po siya. Gagawin po natin ng paraan na marating natin yon. Kaya po minsan may nakita kayong shoring, may nagpuputol, may nagki-clear ng area para marating yung, say for example, 6 meters na yon. And then pag nakita po na positive siya, that would signal another kind of operation. Gumagamit rin ang responders ng K9 dogs at heartbeat detectors habang ikinokonsidera rin ang panahon maging ang mga kawad ng kuryente na naapektuhan ng pagguho. Very challenging ngayon on the part of the rescuers pag may araw yung init ng panahon, no? Meron din tayong issue on the live wires, no? Kaya pinag-iingatan natin lagi yung kapakanan din ng mga rescuers na nandoon sa front lines, no? As well as yung pag kasi minumove yung mga debris sa rubble, nagkakaroon din ng movement, no, sa baba. Batid ng mga rescue na bawat segundo ay mahalaga sa pagsagip ng buhay. Gayunman, importante rin nila na hindi na dapat magdulot pa ng panibagong aksidente ang isinasagawa nilang rescue operation para na rin sa kaligtasan ng mga responder. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumabog ang isang chemical tank sa pasilidad ng Nippon Dynawave Packaging sa Washington State, US na nagresulta sa pagkasawi ng ilang individual at mga kritikal na nasugatan. Hindi pa tiyak ang bilang ng mga nasawi, ngunit ilang manggagawa at isang bumbero ang dinala sa ospital matapos magtamo ng chemical burns at iba pang pinsala. Ayon sa mga otoridad, walang agarang banta sa mga kalapit na komunidad habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At this time, officials have identified no immediate threat to the surrounding community. We're still asking the public to avoid the area while we're still in the recovery phase. There were multiple critical injuries, and patients were transported to hospitals in Longview and throughout the Vancouver-Portland area. We can also confirm there were fatalities related to the incident.
We are not confirming or giving the information on their names until their families have been notified. So this is a tragic incident for our community. Our thoughts remain with the victims, their families, co-workers, and everyone who has been impacted by it. Additional information will be released as it becomes verified and available. This time I'd like to give the rest of this to Fire Chief Scott Olson from California Fire and Rescue. Unti-unti nang naibabalik ang internet access sa Iran matapos itong maputol ng halos 3 buwan dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Iranian Vice President Mohammad Reza Aref, nagsimula na ang unang hakbang para sa pagbabalik ng internet at online communication sa bansa. Nauna nang pinutol ng Iranian government ang internet access matapos ang mga pag-atake ng Amerika at Israel noong Pebrero upang maiwasan umano ang cyber attacks at espionage. Bagamat may naibalik ng koneksyon sa ilang lugar, sinabi ng internet monitoring groups na marami pa ring network restrictions at limitasyon sa messaging apps sa Iran. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 20 na nagsasabi, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.